what's up mga mofos? And welcome back to our channel. And for today's video, ayun na nga, papunta tayo ngayon sa Bridgestone, Makati. Bibili tayo ngayon ng gulong. Dahil nasabugan ako ng gulong. Dati! Ayan yung picture, oh. So, ang nangyari ngayon, kahapon, nung susunduin ko si Mrs., may narinig ako tumutunog sa harapan. Ayun, upon checking, yun nga, yung yung gulong ko sa harap, may bitak na, may slice. So, agapan na natin para hindi na matulad yung nangyari sa akin dati. Hindi ko naman sa dinidiscourage yung mga Chinese na gulong, na brand. Pero, siguro, dapat nasa tamang paggamit. Kung mga city driving lang kayo, okay na siguro yun, wala namang problema yan. Tapos bihira lang kayo bumiyahe, ganyan. Or siguro extra car. Or kung daily car, basta city driving lang. Wala pang 1 year yung sasakyan ko. As in, pagkalabas ng kasa, pinalitan ko agad yung mags. Kasi para maangas, para cool. From 14, nagpalit ako ng mags to 15. So kailangan ko agad ng gulong na 15. Nung time na yon, wala pa ako masyadong budget. So pinilit ko na lang mag Nankang, yun nga, Chinese brand, mura eh. Para lang, syempre, pogi, ayun, tiis pogi. So yun yung mga bagay na natutunan ko as a first car owner, na safety over papogi, di ba? Ganun talaga, hindi ka naman matututo hanggat di ka nagkakamali. Ito na yung Bridgestone, guys. Boss, may schedule. Nagpa-ano ko ng tire. So, ito yung dahilan kung bakit gusto ko na magpalit ng gulong. Dahil, ayan, may crack na siya ulit dito. Possible niyan, nangyayari ulit yung nangyari sa likod na gulong ko. Nasabugan ako sa startle. So, doon na tayo sa Bridgestone. Mahal pero mas safe. Diba? Ayan o. Kaya kumpo yung nandito sa likod ko. Pinalitan ko na. So, natanggal na yung yung mga gulong. Kakabit na. Bali, ganito yung size na ipapalit. 185, 55, R15, EP300, Bridgestone Ecopia. Makikita nyo, hindi na siya masyadong makapal, hindi na siya meaty tires, so mas pasok na siya sa loob, wala nang rubbing yan, tsaka mas magaan na yan dapat. So natapos na tayo magpalagay ng gulong, iniwan na natin dun yung luma, tapos tinry natin i-reset yung odometer, yung trip A. So para lang makita natin kung nag-improve yung kilometer per liter. So yung konsumo ng gas, dapat mas umokay siya kasi ang gaan, ang sarap, grabe. Bali ang sarap nung handling niya, ang gaan nung manibela ulit kasi from 195, 55, 15 bumalik tayo sa 185, 55, 15. So parang yun yung stock na goma ng ng mga RS pag naka 15 na mags. So ayun, ang sarap talaga. Tapos ang gaan, ang lambot. Tapos walang road noise. Hindi tulad nung Nankang ko dati. Sobrang ayos. So all in all, naka 19,400 tayo. Yun, so
Ito yung total na nagastos natin. Yung Ecopia na gulong is 15,741. Tapos yung mga apat na tire valve, rubber to na short, total nito 180. Tapos yung wheel weights, umabot tayo ng 232. Tapos yung mga 4-in-1 car care kit,